Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay chicken gimbap o kimbap recipe. Ayan, meron pa ako ditong chicken. Hiniwa ko lang po ito into thin strip. And pasensya na po kayo guys sa boses po natin ngayon. Medyo hindi po maganda po kasi yung pakiramdam po natin. Ayan, tapusin ko lang po itong hiwain. And saka po natin ito i-marinate. Ayan, patapos ko na po itong hiwain. Simulan na po natin ang pag-marinate. Sa pag-marinate naman po nito ay naglagay lang po ako dito ng 1 teaspoon ng white sugar, ground black pepper, oyster sauce, at 1 tablespoon ng calamansi juice. And naglagay din po tayo dito ng kaunting sesame oil. And maglalagay din po tayo dito ng soy sauce. And saka po natin ito lamasin ng mabuti. I-marinate po natin ito ng at least 1 hour. Ayan, okay na po itong ating chicken. Magto-toast naman po tayo ng sesame seeds. Ayan, dito po sa pan. Naglagay lang po ako dito ng sesame seeds. And ayan, i-toast po natin ito until po mag light golden brown. Continuous lang po ang paghalo para po maging even po ang kanyang pagkaluto. Ayan, lutuin lang po natin ito sa mahinang apoy. Niluto ko lang po ito sa between low to medium heat. And ayan, kita nyo naman po, medyo nag-light golden brown na po siya. Medyo dinamihan ko na po ang pagluluto nito atin sesame seeds kasi gagamitin po natin ito mamaya. Masarap po pag maraming sesame seeds po ang ilagay natin sa ating gagawin mamaya na rice. And magiging crunchy po yung kanyang texture. Ayan, okay na po ito. Hanguin ko lang po ito. Yan, nilagay ko na po ito sa malinis na bowl. Ayan, nagpakulo na rin po pala ako dito ng tubig. Magbablanch po tayo dito ng spinach. Yan, ilagay ko lang po itong spinach. And maglalagay din po pala tayo dito ng kaunting salt. Yan, i-mix lang po natin ito. And saka po natin ito takpan. Lutuin po natin ito ng mga at least 20 seconds. Ayan, after 20 seconds, okay na po ito. Yan, hinango ko na po yan. Ilagay po natin ito sa warm water or cold water. Yan, gagawin na po natin itong ating rice. Normal lang po na rice yung gamit ko dito guys kasi wala po ako nung Korean rice. Itong gamit ko po na rice guys ay grandeur. Ayan, naglagay lang po ako dito ng sesame oil and itong tinos natin na sesame seeds. Ayan, paghaluin lang po natin ito mabuti. And ang maganda po dito guys, medyo mainit po yung kanin. Ayan, pagkatapos ko ito ma-mix, nilagyan ko ulit ito ng sesame seeds and timplahan po natin ito ng asin o salt. Ayan, paghaluin lang po natin ito ulit. Ayan, tapos ko na po itong haluin. Magluluto naman po tayo dito ng itlog. Ayan, nagbiyak lang po ako dito ng 3 medium size egg. And timplahan po natin ito ng salt and pepper. Ayan, batihin lang po natin ito ng mabuti. Ayan, okay na po ito. Simulan na po natin ang pagluluto. Ayan, dito po sa pan, naglagay lang po ako ng konting mantika and i-brush po natin ito. Ayan, ilagay po natin itong ating binate na itlog.
Mabilis lang po itong maluto, kaya baliktarin na po natin ito. Ayan, nabaliktad ko na po ito. Ayan, okay na po ito. Hanguin na po natin itong ating itlog. Ayan, repeat the procedure lang. And maganda po talaga pag ganito lang po kanipis yung ating itlog. And while nagluluto pa po tayo, magpapasalamat lang po ako sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking channel. Thank you so much po. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more videos like this. Ayan, malapit na po tayong matapos magluto nitong ating itlog. Isunod naman po natin lutuin itong ating minarinate na chicken. Ayan, maglagay lang po ako dito ng 1 tablespoon po ng harina. And i-mix po natin ito ng mabuti para makuot po lahat ng ating chicken. And pag ganyan po, okay na po yan. Ayan, dito po sa ating kawali, maglagay lang po tayo ng kaunting oil. Yan, i-brush lang po natin. And lutuin na po natin itong ating chicken. Madali lang po itong maluto itong ating chicken guys, kasi manipis po yung ating hiwa dito. Ayan, baliktarin lang po natin. And habang nagluluto po tayo ng ating chicken, ay maghiwa na po tayo dito ng carrots. Ayan, nabalatan ko na pala ito. And hiniwa ko lang po ito ng manitipis. And hiwain din po natin ito ng pataas. Kagaya po ng paghiwa natin ng ating manok. And naluto na nga po pala yung ating manok guys. Hindi ko lang po napakita sa video. And tapos mo natin hiwain ito ay lutuin na po natin itong ating carrots. Ayan, naglagay lang po ako ng konting mantika. And ilagay na po natin itong ating carrots. Haluluin lang po ito ng mabuti. And i-half cook lang po natin ito guys para still crunchy pa po yung kanyang texture. Ayan, timpla po natin ito ng salt. And maglalagay na po tayo dito ng ground pepper. Ayan, okay na po yan. And haluluin lang po natin ito. Madali lang po itong maluto guys. Lalo na po manipis po yung hiwa natin dito. Ayan, okay na po yan. Hanguin na po natin ito. Ayan, ito na po yung itlog natin kanina guys na niluto po natin. Ayan, i-roll po ko lang po ito and hiwain po natin ito ng pataas. I-roll po natin ito guys para mas madali po itong hiwain. Ayan. At pagkatapos ko na nga palang hiwain itong itlog guys, ganito na po pala yung kanyang itsura. Ayan, tingnan naman po. And isunod na po natin hiwain itong ating pipino. And kinuha ko na po pala yung buto ng ating pipino guys. And ganoon lang din po ang paghiwa dito. Hiwain lang din po natin ito ng pataas. Kagaya po ng paghiwa po natin ng ating iba pang mga ingredients. Matapos ko pong hiwain yung ating pipino, ayan, ito na po yung lahat po ng ating ingredients na gagamitin po para sa ating kimbap. Ayan, simulan na po natin ang pag-roll. Ayan, and sa pagbabalot naman po nito ay gagamit po tayo dito ng nori sheets. Ayan, nilagay ko lang po yung tinimplahan po natin kanina na rice. Ayan, i-flatten lang po natin ito. Dapat po ay maging even po ang paglalagay po natin nitong ating rice. And tips lang po guys, dito po sa ating nori sheets, dapat po yung shiny part po niya ay yun po yung dapat nasa labas. And ito po yung medyo kulubot po ay dapat po nasa loob. Ayan, pagkatapos ko pong ilagay yung ating rice ay simulan naman po natin ang paglalagay nitong ating mga vegetables. Ayan, nilagay ko na po itong ating pipino. Pagkatapos ko po maglagay ng pipino ay isunod naman po natin ilagay itong ating carrots.
Pag okay na po yung ating carrots, ay ilagay naman po natin itong ating egg. At sa dulo naman ay ilagay naman po natin itong ating spinach. Ayan, i-arrange lang po natin ito accordingly. And pagkatapos natin ilagay itong ating spinach, ay ilagay na po natin sa ibabaw yung ating chicken. Ayan, and huwag niyo pong kakalimutan lagyan po ng rice yung dulo guys, kasi po yan po yung magsisilbing pandikit po nitong ating kimbap. Pag niroll na po natin ito. Ayan, okay na po ito. Simulan na po natin ang pag-roll nito. Ayan, sa pag-roll naman po nito, ay dapat po yung unahan po ng ating bamboo ay hilain po natin. And roll and press. Ayan, ganyan lang po kadali ang paggawa nito guys. Ayan, ipapakita ko naman po sa inyo sa gilid. Para makita nyo po yung lahat ng size ng paggawa po nito. Ang sarap po nito guys, lalo na po pag sinawsaw nyo po sa tuyo na may kalamansi and kaunting sili. Grabe, ang sarap po. Kaya try nyo na po itong lutuin. Very easy to cook and very affordable po siya. Sobrang mura lang po nang nagastos ko dito. And sobrang dami po ng ating magagawa. Ginawa ko po ito guys pang lunch, and since dalawa lang po kami dito sa bahay, kaya i-share ko po ito sa mga kamag-anak ko po, and surprisingly po, nagustuhan po talaga nila. Especially po yung mama ko, nagustuhan po niya. I-try nyo na po itong lutuin guys, masarap po talaga siya. And isa naman pong cravings ang na-satisfied. And pwedeng-pwede din po itong pangnegosyo. Marami na po kayong magagawa sa kaunting puhunan nyo lang. Lalo na pag maramihan po yung gagawin nyo. Kaya siguradong malaki po yung tutubuin nyo po dito. Pag binili po natin ito sa labas ay medyo may kamahalan po ito, and ilang peraso lang po. Kaya tayo na lang po ang gumawa, marami pa po tayong magagawa. And pwede naman po tayong maging creative guys. Kung ano lang po yung meron sa atin ay pwede lang pong yun lang po yung gamitin po natin. And bali ang nagawa ko po dito guys ay mga 6 na roll po ang yung nagawa ko. Sobrang dami po pag hiniwa nyo na po or in-slice nyo na. Ayan, patapos na po tayo dito sa ating pagbabalot po. Ayan, patapos na tayo. Ayan, tingnan naman ang ganda kahit hindi pa po yan na slice. Ayan, ito na po lahat yung nabalot po natin. And nakapag-cut na po pala ako dito ng isa. And kinain na po namin yan. Kaya ayan na po yung natira. Ayan, tingnan po ang ganda. Ayan, bago po natin ito lagyan ng sesame seeds at ikat, i-brush po muna natin ang ibabaw nito ng sesame oil. Ayan, saka po natin ito lagyan ng sesame seeds. Hindi naman ko na yung sesame seeds guys, kasi gusto ko po talaga itong sesame seeds kasi crunchy po niya kainin. Ayan, hiwain na po natin ito. Ayan, tingnan nyo naman. Nakakatakam po siya tignan. And pag nahiwa na po ito, sobrang dami na po niya. Ayan, ito na po yung ating chicken gimbap or kimbap recipe. Try nyo na po itong lutuin guys.
Napakasarap po niya and ang dami pong magagawa. And sobrang mura lang po ng nagastos ko dito. Mga nasa 100 pesos lang ata yung nagastos ko po dito. Or sobra po ng kaunti. Kaya try nyo na po itong lutuin. Hindi po kayo magsisisi guys. Masarap po siya and madami na po kayong magagawa. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!